Yung first approaching namin dun sa area, talagang madilim kasi madaling araw na kaming dumating doon. Walang ilaw, fully wreckage yung daanan. Tapos yung mga bahay, puro giba. May mga patay na sa gilid lamang. Tapos isa na lang na-obserbahan ko doon is walang proper coordination from area of disaster sa aming unit, yung PRO, ang Region 8. Kasi ang nangyari kasi doon, parang tinatapon-tapon kami. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Napunta kami doon sa headquarters ng Army, dun sa sports complex sa Tacloban. Ang nangyari doon, halos wala kaming ma-stayhan. Tapos yung unit ng PNP doon is wala talaga kasi sa communication, sira din. So naghihintay lang kami ng instruction. Tapos yung area talaga din sira, tapos napakainit ng lugar. So nangyari doon, may isang officer, si General Dolina, yung nagbigay ng assignment namin. So napunta kami dun sa Tacloban. Dun sa Tacloban naman, dun na kami sa sentro ng syudad. Dun talaga makita mo yung lugar, napakadumi. Yung mga kalat, kahit saan. At saka, ang nangyari kasi dun, may looting kasi na nangyari. Yung Robinson, pinasok ng mga tao dahil sa sobrang gutom. Yung Gaisano din, pinasok. Yung mga stall lang, mga tindahan dun, pinasok na rin. Talagang makita mo yung lugar is parang dead zone na rin eh. At saka, naobserbahan ko yung area, kasi andun na rin yung mga army. Bawat streets, may mga bantay na rin, mga army na bawat streets. Parang war zone na rin dun eh. Tapos, iba yung mga building. Tapos, kulang pa ng tubig. Yung problema talaga. Pag nawala talaga yung basic needs ng isang tao, tubig, pagkain, tsaka yung shelter, talagang mababaliw talaga yung tao. May isa pa akong may share sa inyo, yung isang parang mayaman yung nanay na babae. Naglalakad siya kasi lahat ng tao yun paalis na ng Tacloban kasi wala talagang makain talaga sa Tacloban. Kaya ang nangyari doon, lahat ng tao aalis na. Yung babae na yun, parang makita mo, parang mayaman siya eh. Nakatalokbong lang siya. Siya lang mag-isa. Tapos nung nadaanan niya kami, tapos nakita niya kami may dalang tubig. Humingi siya ng tubig. Ma-pride pa siya eh. Kasi kuha lang siya ng kahit kalahati lang ng tubig. Kami naman, binigyan namin siya ng pinuno namin yung tubig niya. Pinuno namin yung tubig niya. Pinuno ng tubig niya. Sabi niya, napakalaking papasasalamat niya sa amin. Napayak pa nga siya eh, nung ginawa namin sa kanya yun. Parang buong buhay niya, yun pa rin yung sa buong buhay niya, nag-bake siya ng ganun ba. Kaya ganun, after nun kami sa Tacloban, marami naman doon may mga unit naman na andun. So, transfer naman kami sa Palo. Dun sa Palo, din-distribute naman kami by team. So, ang team ko, napunta ako sa La Paz. Hinati kasi kami, napunta kami yung ibang team is napunta sa Tolosa, sa Dulag, sa Tanawan, sa Palo. Ako sa La Paz. La Paz yung area ko. Tapos, yung trabaho namin doon is more on law and order. Kasi, at saka para makatulong din sa local police doon. Kasi yung mga
pulis din doon is biktima din eh. So kami, para makatulong din sa kanila, kami muna yung nag-substitute sa trabaho nila. So more on ano kami, yung checkpoint, tapos rubing paggabi kasi maraming nakawan nga, tsaka bantay na rin sa seguridad ng mga tao. So nung experience ko naman dun sa Lapas, lahat naman talaga siguro ng area is ang tao is ano talaga, gutom, walang makain. So nagre-rely lang sila doon sa relief goods na ibibigay ng gobyerno at saka yung mga private sector. So may experience din ako na ibabahagi, yung ang pagdadala kasi ng relief goods doon is by helicopter. Narating doon, unang dating ng helicopter, paglagay ng pagkain, ng bigas, at saka yung mga relief goods, okay pa, kinuha ng munisipyo. Yung pangalawang dating ng helicopter, yung mga ilang araw na ano naman, pagdating ng helicopter, nabigla ako kasi kinordon namin yung area. Pag-alis ng helicopter, biglang nagtatingin yung mga tao, nagko-commotion, parang ginanon nila yung yung pagkain. Yung nag-agawa ng pagkain nun. Grabe, parang nakikita mo, parang nasa Africa kami, gutom na gutom talaga yung tao. Nag-agawa ng pagkain, parang hindi ko na-control yung sitwasyon. Bigla ako kasi andun ako ang team leader. Yung mga pagkain, naghatakan ng pagkain, grabe. Hindi ko na na-control. So, ang nangyari doon is, talaga, yung failure ko rin sa part ko. So, yung pangatlo na dumating na, isip ako ng paraan para makontrol yung tao kasi hindi talaga makaya. Una, ang ginawa ko, kinausap ko sila na kung pwede lang, makikiusap ako na walang mag-aagawa ng pagkain. Ang pagkain na yan, ang relief goods na yan, ipupunta natin sa munisipyo at ang munisipyo na po ang mag-distribute bawat barangay. Nakiusap ko na maayos sa kanila. Pagdating ng helicopter na naman, paglagay ng pagkain, biglaan naman yung tao kasi hindi talaga makontrol. Nagtakbo na naman papunta sa pagkain. So ang ginawa ko, pinaputukan ko lahat na pero sana lang sa ground lang, pinutukan ko. Pati yung tropa ko, pumutok na rin. Pak. Tinatapa ko sila lahat. Tapos, pinagtatadyakan ko para kailangan din talaga ng das kasi hindi talaga makontrol sila. Kaya yun, simula nung nangyari yun, nakontrol ko na sila. Kahit na masakit sa loob ko, pero kailangan din talagang gawin para makontrol at may order talaga yung pagkuha ng pagkain. Simula nun, nakuha ko yung respeto ng mga tao, tsaka may order na yung pagdala ng pagkain dun sa munisipyo. Nung nasaan ako, dun nasa Lapas, mga after 3 days lang yata yun, may mga supply na dumating sa relief goods. By truck na yung dating. Meron din dun sa simbahan, binibigay. Meron din dun sa munisipyo. Isa din ma-comment ko dun is, may political political nahaluan na siya ng politika. Kasi siyempre yung kay Mayor, yung mga kasama ni Mayor, yung mga devoted kay Mayor, may bigay yun. Maraming, kumbaga is, napapaboran. Yung iba naman is, yung mga hindi suporta, bibigyan din, pero unti lang ba? So nangyari, pagbilbul yung ibang tao, ganito, ganyan. May narinig pa nga ako noon is, na Sir,
Kasi doon kasi sa area is napaka-stricto ko sana sa ano sa security. Tapos ano ko, magaling ako sa PR doon sa area. So ang nangyari doon is sabi sa akin ng mga tao, "Sir, buti sir, andito kayo. Kung wala kayo siguro dito, yansak na siguro namin yung munisipyo na yan." So sabi ko naman sa mga tao, pare, kung pwede lang hanggang nandito kami, huwag kayong gumawa ng kung ano man. Kasi kami, nasa gobyerno kami, nagtatrabaho kami. Ang gusto namin, pantay-pantay. So pag yan, ang munisipyo na yan, niransak nyo, gumawa ka man kayo ng krimen dyan, ano man, magkakalaban talaga tayo. Kasi kami, nasa gobyerno kami. So, mabuti pa niyan, yung mga binabalak nyo, huwag nyo nang gawin. For few days now, marami pang pagkain na mabibigay sa inyo at madistribute. So, lahat naman ng munisipyo is ginagawang paraan para mabigyan lahat. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Sinabi ko sa kanila. So, di kalaunan, nakuha ko naman yung loob ng mga tao. So, nagtagal lang ako doon ng 2 linggo sa La Paz kasi halos bumabalik naman yung order doon sa area. Tapos yung kapulisan doon is unti-unti nang bumabalik. Yung stasyon doon is ginagawa na rin. At yung mga police doon is na-recall na rin, okay na rin yung mga pamilya nila at nakabalik na rin sila sa trabaho nila. So malaking pasalamat yung mayor sa akin, sa team ko, na for few weeks nagampanan namin yung trabaho at walang nangyaring iba. Kasi kami yung puyatan talaga, bantay ng relief goods sa munisipyo, bantay din dun sa simbahan kasi may relief goods dun, pag-distribute ng pagkain, pupunta dun sa mga barangay-barangay, nasamahan ko ng tao, sumasama din ako minsan. Tsaka paggabi, nag-grooving talaga ako kasi implemented talaga dun ng curfew hours. Alas 8 talaga kailangan wala ng tao kasi madilim na eh. Iniwasan namin dun is yung pagnanakawan paggabi kasi pag alas 8 pa lang total darkness na eh. Wala na talagang nakita dun eh. So kailangan talaga yung mga tao dun, mga tumatambay, pinapaalis namin yan from 8 hanggang umaga. Dahil na yan, yung mga unang araw marami pang pasaway, pero nung nag-ruling na kami, tikim sila ng disiplina, yung sana wala na, nasa tahimik na yung lugar. So ayun, sa 2 linggong stay namin doon, nakuha namin na-clear kaagad namin yung area, tsaka unti-unti nang tumatayo yung lugar kasi yung La Paz kasi yun ang pinakamalayo eh. Even doon na malayo siya, naabutan pa rin siya ng lakas ng agupit ng Yolanda. Kasi yung Yolanda is hindi siya tubig, malakas siya sa hangin, malakas ang hangin niya, kaya lahat ng puno ng nyug doon is talagang tumba. Yan talaga yung definition ng Yolanda. Ang Yolanda kasi is isa rin din yung yung na-confuse yung tao based sa mga narinig ko sa kanila. Hindi nila alam kung ano yung storm surge. Yung storm surge pala is yung hangin, pag may tubig, pasinipan mo yan, yung isang bugang hangin, yun yung storm surge. Yung tubig na yan ang papalo sa lugar. Isang hangin na yun, kaya niyang putulin yung mga bubungan, kaya niyang tuklapin, pati pader, kaya niyang gibain,
mga puno, kanyang tumbahin. Yun yung dala ng Yolanda. Malakas na hangin. So, ayun, pull out kami sa area, sa Lapas. So, sa team ko, umalik ako sa Palo para additional personnel para sa Palo kasi is malaki talaga yung area eh. So, doon kami. So,